Mabait si AJ. Ayaw niyang mag-alala ako. Masakit na tanggapin na nawala ka sa amin. Pero kaya namin tanggapin ang alang sa pagmamahal namin sa iyo. Unang-una, yung bata na yan, si AJ, mabait, palakaibigan. At nung maliit pa yan, 3 years old pa lang siya, na-detect na namin na ganun ang karamdaman niya. Kaya nag-decide kami na ipa-check up at nakitaan doon na siya ay may butas ang heart niya, yung kanyang valve. Kaya ang doktor namin ay nag-decide na mag-request sa amin na ipa-operahan. Siyempre sa hirap ng buhay, hindi namin nagawa. Hanggang sa ako, pinagkaloob ko lang kay Lord na sana Lord bigyan mo siya ng habang buhay na makasama namin siya. Hanggang sa lumaki siya. Mga 14 years old na nakaramdam na siya nakaramdam siya ng ubot sipon at saka nagkaroon siya ng komplikasyon. Dinala pa namin sa Grace. Mga 3 days kami doon. Ganun pa rin, kaya pinalabas kami dahil lumabas kami ang nag-decide na lumabas dahil nga nirepair kami sa heart center na kailangan pa-laboratory namin doon, ipa-check up namin doon. So, hindi naman namin nagawa kaagad. So, nung time nakitaan ko siya na hindi na maganda yung kalagayan niya, nagkaroon siya ng manas. So, dinala namin doon nung 2015, April 2015. So, ayun pala, siya ay malubha na yung karamdaman niya at saka ano siya sa ICU within 12 days. Halos 2 buwan kami doon kasi tinitreatment pa siya hanggang sa lumakas din siya. Nag-decide kami na umuwi dito sa bahay, na dito na lang namin i-alagaan at i-oral. At saka pinapacheck up namin, regular ang check up niya every 3 months hanggang sa maayos naman po siya dito sa bahay. Wala naman siyang likramo sa akin na ganito, ganyan, na may karamdaman na may nangyari sa kanya, na kung ano ang masakit sa kanya. Wala, kasi lagi ako tinatanong ko siya kung ano ang nararamdaman mo. Wala naman. Mabait si AJ. Ayaw niyang mag-alala ako dahil nga kami lang dito, 2. At saka yung apo ko nandito rin, ako ang tagabantay. Anak ng aking nasa abroad. Kaya, nung time na nag-pandemic, before, dapat ipa-check up namin yun nung March 18, 14 pa lang nagkaroon na ng lockdown. So, mula noon hindi namin na pa-check up. Pero, nakitaan ko na siya na hindi na maganda yung kuan ng katawan niya. Nagmamanas na siya at saka lumalaki na yung tiyan niya. Kaya nag-decide kami ng kapatid niya na dadali na namin siya pa-check up. Nagpa-open kami sa heart center. So,
Yun, yung nakitaan doon na malubha na rin ang kalagayan niya. Pero hindi namin pinapakita sa kanya na ganun ang sitwasyon niya. Gusto namin masaya pa rin siya kasi lumalaban siya eh. Lumalaban siya. At mahal na mahal ng mga ate niya. Mahal na mahal niya yung mga ate niya. Kaya malakas siya. Gusto niya pa ma-enjoy dito sa ibabaw ng mundo. Kasi marami siyang mga friend. Friendly kasi siya eh. Ang hindi ko lang malilimutan sa kanya, wala akong masabi sa kanya kasi napakabait na bata yan. At hindi naman nagpapasaway sa akin kung saan siya pumupunta, nagpapaalam sa akin. At saka ang mamimiss ko sa kanya dahil nga mahilig magluto. At saka kapag nagigising yan sa mga tanghali kasi madaling araw na natutulog. Pagbaba niya dito sa hagdan, anong ulam? Yan ang mamimiss ko sa kanya. Ang masasabi ko lang po sa iyo, anak, gabayan mo kami lahat. Lalo na dito sa bahay. Alam ko naman na nandito ka pa rin. Kaya, yun lang ang masasabi ko sa iyo. Huwag mo akong pabayaan. Alam ko naman na mahal mo ako. I love you so much, anak. Yun lang masasabi ko sa iyo. Huwag mo ako pabayaan. Kung saan man tayo pumunta, nandyan ka, kagabay sa amin. Maraming salamat sa iyong pagmamahal sa akin, pag-alala sa bawat oras. So, bali nung pinagbubuntis siya ni Mama, excited kami kasi magkakaroon kami ng kapatid. Tapos nung nagli-labor si Mama, hindi ko yun makalimutan. Hindi ko makalimutan na nakakita ko ng shooting star habang nagli-labor siya. Tapos hiniling ko, sabi ko, sana po lalaki. Lalaki yung maging kapatid ko, sabi ko gano'n. Tapos nung lumabas nga lalaki, kaya nga siguro siya nagganyan kasi dapat babae kasi hiniling ko lalaki. Pero mahal na mahal namin kapatid namin. Sobra. Masayahin siya kahit wala kami, kahit ano lang ulam namin, lagi siyang masaya. Lagi siyang nagpapatawa. Kontento kung ano meron siya, kung ano meron kami. At alam ko kuya, lagi ka lang namin kasama. At pangako, magpapakatatag kami para sa'yo, katulad ng pagpapakatatag mo para sa amin. Di namin pababayaan ang isa't isa. At lalo kami magsisika para sa pamilya. Yung pinakamamimiss ko sa kanya, yung lahat, tawa niya. Pag nag-uusap kami, andyan yung tawanan, andyan yung dumating kami sa point na ang sarap ng usapan namin magkapatid nung nagbakasyon ako last year, hanggang sa nakalimutan namin magbayad sa may Pizza Hut. Kasi ganun yung usap namin dalawa. Tinake out pa namin yung natira, hindi rin kami siningil. Na-realize na lang namin hindi pala kami nagbayad. Yung mga ganung moment, yung tawanan, mahal na mahal namin siya sobra at alam niya yon. Like I said, di namin pababayaan ang isa't isa. At lalo kami magsisikap. At if
fulfill ko yung dreams ko para sa kanya. Kasi siya yung naging inspirasyon ko kung sa pag-aaral ko, i-fulfill ko yon para sa kanya. Bunso, gusto kong sabihin sa'yo na mahal ka namin. Nandito lang kami. Hindi ka namin makakalimutan. Yung memories mo, nandito pa rin sa puso't isip namin. Ikaw na bahala gumabay sa amin. Lalong-lalo na hindi kami makauwi. Sana naunawaan mo yon. Alam mo, dati, kahit masungit si ate, alam mo, gusto ko lang yung mapabuti yung kapakanan mo. Kahit lagi kitang pinaghihigpitan, alam mo, kapakanan mo lang yung iniisip namin. Gusto kong lagi kang nasa mabuti. Kahit ngayon, nasa malayo ako, hindi ako makauwi. Pero yung puso't isip ko, nandyan para sa'yo. Sana kung nasaan ka man, gabayan mo kami parate. Si Papa, si Mama, si Ate, at yung mga pamangkin mo. Alam mo kung gaano ka namin kamahal, mga kaibigan mo. Ngayon, wala ka ng pain na mararamdaman. At masaya ka na sa piling ni God. Sana gabayan mo rin kami hanggang huli. Masaya na rin kami kasi may angel na kami. Nandyan ka na para sa amin. Maging masaya ka na dahil titibayan din namin yung loob namin kahit na wala ka na. Kasi alam kong naging malakas ka para sa amin. At hindi mo yon pinakita. So yun, gabayan mo kami parate. Mahal na mahal ka namin, Bunso. Ilona, ang pinakauna-una ko sabihin, patawad. Patawad na sa lahat ng paghihirap mo, hindi ka naman nasubaybayan ni Papa. Umpisa pa dati. Kaya ako, yun lang ang masasabi ko sa'yo, patawad. Nawala ka sa amin. Si Papa, hindi pa rin makauwi. Hindi ka pa rin masilayan. So yun siguro ang masakit na nangyayari sa buhay. Na nagkasakit ka, wala ako. Wala ako sa tabi mo. Namatay ka, nawala ka sa amin, wala pa rin ako. Kaya sana maintindihan mo, ikaw lang marunong umunawa kay Papa. Dahil kami malayo. Yun siguro na namimiss ko sa tuwing magbakasyon ako dyan. Yun siguro ang mamimiss ko na mag-shopping tayong dalawa. Diba? Yun lang man na maipadama ko sa'yo na ang pagmamahal ni Papa sa'yo. Dahil alam mo naman si Papa malayo, diba? At siguro mamimiss ko na tuwing katapusan, sabihin mo kay Papa na sabi niya, wala na akong gamot, paubos na. Diba? So, ang Papa nandyan pa rin. Sige na. Dahil obligasyon ni Papa yun. Diba? Sana, patawad na rin. Hingi rin ako ng patawad kay Mama mo. Kay ate mo Nuba, kay ate mo Tata. Diba? Humingi ako ng patawad sa inyo lahat. Sana
gabayan mo rin kami na pagtibayan namin ang mga loob namin sa isa't isa. Gabayan mo kami na hilingin mo rin sa Diyos na bigyan pa kami ng magandang pangangatawan, malusog na pangangatawan, at saka ilayo mo rin kami sa mga sakit. Hilingin mo rin sa Diyos na para maging matatag din kami, sila mama mo, ate mo. Pero huwag kang mag-alala na uuwi si Papa na at least madalaw ka kahit sa iyong libingan lang man. Kaya pasensyahan mo na lang si Papa, patawad talaga na. Patawad. Salita na si Mama. Masakit na tanggapin na nawala ka sa amin. Pero kaya naming tanggapin ang alang-alang sa pagmamahal namin sa iyo. At least nakapahinga ka na. So yan lang siguro. Patawad. Patawad. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon, yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on. Give me all the strength I need to carry on. It's been a long day.